So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat na the value of sowing God's Word to the people. Amen? So bago po tayo dumako, ito po muna yung structure. Ano po? Structure lang po ito ng ating pinag-uusapan. Sa verses 1 and 3, makikita po natin dito, Jesus Christ proclaimed the Word of God through cities and villages. And then, yung pangalawang structure po ay Jesus Christ gave the parable of the sower. And then, yung verses 9 to 15, Jesus Christ explained the purpose and the meaning of the parable. Yung po yung pagkakahati-hati ng ating talata. Ano po? So, sabi po ng verse 1, soon afterwards, sabi, pagkatapos, ang tanong, ano ba yung natapos? Ano yung soon afterward? Sabing ganon. So, sa chapter 7 po kasi maraming ginawa doon si Jesus Christ. Nagpagaling po ng mga may sakit, bumuhay ng patay. And then, itong mga alagad ni John the Baptist, pinapunta doon, sino ba tong Kristo na to? Ano yung pinaggagawa nito? And then, nagbalik yung mga alagad ni John the Baptist, kinwento yung mga ginawa ni Jesus Christ. Ano po? And then, sa chapter 7, verses 36 hanggang 50, ito pong Pariseo, in-invite si Jesus Christ na kumain. Okay, in-invite siya ni Jesus ng Pariseo. So, doon po sa pagkakataon na yon, ano po, doon dumating yung isang babaeng may dalang mamahaling pabango. No po? So ang ginawa nitong babae na to, so sabi nga ng mga manunulat, itinuring itong babae na to na makasalanan eh. Di ba? Ano ang ginawa nitong babae? Hinugasan ng kanyang luha yung paa ni Jesus Christ. And then ang ipinampunas ng babae ay yung kanyang sariling buhok. Amen? Doon po sa paa ni Jesus Christ. So fast forward tayo kasi baka humaba yung ating oras. Pagkatapos ng kainan, nung ilang eksena sa bahay ng Pariseo, sabi ng chapter 8 verse 1, sabi, soon afterward, he went through cities and villages. Soon afterward, sabi niya, pagkatapos ng kainan, hindi na ito nagpatumpik-tumpik. Nag-ikot na si Jesus Christ. Ano ang ginagawa niya? Proclaiming and bringing the good news of God. Hindi lang basta siya nagpo-proclaim na nagsasabi, alam niyo, katulad ng ginagawa natin, dinadala natin yung salita ng Diyos doon sa mga bahay-bahay. Doon sa mga small group. Yung mga hindi makapunta sa church, tayo yung nagpupunta. Di mo ba? Sabi, proclaiming and bringing the good news of God. And then nag-post si Luke para bigyan tayo ng sandaling sulyap kung sino yung mga kasama niya. Sabi, and the 12 were with him. Amen? Yung 12 disciples, lagi niya pong kasama yan. And also, in verse 2, some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Okay? Nung pagdating po doon sa infirmities, mayroon pong kolon. Pag may nakita kayong kolon na ganyan, ibig sabihin, meron siyang, bakal may listahan, may sasabihin, may quotations, pero pagdating po dito, nagpakilala si Luke, pinakilala yung mga kasama. Amen? Sino-sino daw po yon? Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Okay? And many others, sabing ganyan. And verse 3, in verse 3, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their means. Okay? Ito pong mga babae na to, hindi po ito basta-basta mga babae. Biriin niyo yung si Joanna, asawa po ito noong katiwala ni Herod. Si Herod po kaaway ni Jesus. Pero yung asawa niya na nakakilala, nakaranas ng himala,
mula kay Jesus Christ, nung makaranas, sumama kay Jesus. Alam nyo, kung iisa-isahin natin itong mga babae na to, yung kanilang background, aabutin tayo hanggang mamaya. Di ba? Pero dito, alam nyo, sa book of Mark and Matthew, kung saan meron ding parable of the sower, hindi po binanggit itong mga babae na to. Amen po ba? Pero si Lucas, binigyan niya ng importansya itong mga babae na to. Bakit? Ito pong mga babaeng ito, nung makaranas ng himala mula kay Jesus Christ, hindi na po humiwalay. Amen. Amen? Kayo ba naman yung palayain ng 7 demonyo sa buhay mo eh? Di ba? Pagalingin ka sa sakit mo eh. Di ba? Sasabihin mo ba, saka na lang, Lord? Pero itong mga to, mga prominenteng tao, alam nyo, sinerch ko nga si Susana, ibang klase to, mga kapatid. Ibang klase to. Itong Susana na to. Pero bakit ganon? Kasi nakaranas sila ng himala mula sa ating Diyos. Amen. Amen? Ang problema, may mga kapatid tayo na dumanas ng himala. Nung may sakit, pag-pray mo ako, pastor, gumaling lang ako. Maglilingkod ako kay Lord. Pag-pray mo ako, pastor, kasi gusto kong makapag-abroad. Amen? Pero nung gumaling, hindi na nakita. Di ba? Nung nakapag-abroad, nakalimutan na. Amen po ba? Pero iba to. Itong mga tao to, mga mayayaman to, nung makaranas ng kapangyarihan, ng himala, ng Panginoon, sila po ay naglingkod sa Panginoon. Amen? At hindi lang yun. Sabi, who provided for them out of their means, sarili nilang pera, yung ginagastos nila para masuportahan yung gawain ni Jesus Christ, yung ministry, at saka ng mga disciples. Amen po ba? Palakpakan nga natin muna si Lord. Medyo naantok na yata tayo. Amen? And then, punta tayo doon sa second structure, yung parable. Pero bago tayo pumunta doon, mga kapatid, no? Tingnan muna natin yung composition ng parable. Okay? Ito, ang sower dito ay si Jesus Christ. Amen? Yung seeds ay yung the word of God or yung gospel. And then yung bird, the evil one. Ito yung demonyo. And then merong apat na, yung soil naman, ito yung ating puso. Yung ating mga isip. Kaya sabi ko kanina sa inyo, kalabitin yung katabi mo, huwag kang magulo. Bakit? Itong kwento na to, itong pinag-uusapan na to, ito ay ipinipresent sa atin. Our hearts and minds, us who are presented with gospel of the kingdom of God. Amen po ba? And then yung apat na lupa, apat na klase ng lupa, yung along the path, verse 5, yung on the rock, verse 6, among the thorns, yung verse 7, at yung good soil, verse 8. Para makita natin, mga kapatid, kung ano yung sinasabi dito. Ano po? And then verse 4, sabi ng verse 4, and when a great crowd was gathering, and people from town after town came to him, he said in a parable. Alam niyo mga kapatid, ako ini-imagine ko lang, siguro si Jesus Christ, nung nasa bahay ng Pariseyo, may mga tao na rin sa labas. Kasi matagal na nilang naririnig si Jesus Christ eh. May follower na to eh. Kaya nung paglabas niya, bukod doon sa maraming tao nakapaligid doon sa lugar, may mga taong galing pa sa iba-ibang lugar. Amen? Na nakabalita tungkol doon sa ginagawa ni Jesus Christ. Amen? And then, verse 5, nagkwento na kagad siya ng parable. Amen? Sabi, and when a great crowd was gathering and people from town and after town came to him, he said in a parable. Ito na yung parable. Sabi dito, a sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell along the path and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. And verse 6, and some fell on the rock, and as it grew up, it withered away because it had no moisture. And verse 7, sabi niya, and some fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it. And verse 8, and some fell into good soil, and grew up and yielded 100-fold.
So itong mga disipulo, mga disciple, kahit matagal na nilang kasama si Jesus Christ, may mga duda pa rin. May mga duda pa rin sa kanilang isip. Tingnan nyo ha, sa verse 9, andyan po yung verse 9. Ano sabi ng verse 9? Verse 9, and when its disciples asked him what this parable meant, ibig sabihin, kahit kasama na nila si Jesus Christ, may tendency pa rin silang hindi nila maintindihan yung parable. So sinikot naman sila ni Jesus Christ, pero very remarkable yung sinagot ni Jesus Christ. Ano sabi dito? Verse 10, He said, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God. Sabi niya, kayo, ipinaalam na sa inyo eh. Di ba? Ipinagkaloob na sa inyo yung sikreto, yung lihim ng kaharian ng Diyos. Sabi, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for the others, they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Amen po ba? So ito palang parables, hindi ito para sa inyo. Para ito doon sa mga taong umaayaw kay Jesus Christ. Para ito doon sa mga taong nire-reject yung gospel, yung mabuting balita ng Diyos. Amen po ba? And then, nung ipiniliwanag ni Jesus yung parable, alam niyo maganda dito sa parable ito, ito yung isang tinuturo sa Bible school na yung Scripture, interprets Scripture. Simpleng-simple yung ginawa. Pero ang gusto ni Jesus Christ dito, lalo na tayo, mas lalo nating maunawaan sa madaling paraan yung mga sinasabi ng Diyos. Amen po ba? And then, ano sabi niya sa verse 11? Sabi niya sa verse 11, now, the parable is this. Inisa-isa niya na. The seed is the word of God. Verse 12, the ones along the path are those who have heard. Then the devil comes, ito na yung explanation, and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Amen po ba? And then, sa verse, sabi niya, so that they may, tinan nyo itong binhi, hindi lang po ito para sa isang tao. Okay? Bakit po? Tinan nyo sabi, tingnan natin yung mga ginamit niya. The ones along the path are those. Amen? Whoever then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe. Amen po ba? Hindi lang isang tao ang kinakausap niya, baka maaaring dito sa ating kwarto, merong ganon. Amen po ba? So yung itong binhi sa tabi ng daan, sabi dito ay parang isang grupo ng mga nakikinig. Tingnan natin yung ginamit. Ayun na. Yung they are those and they, ibig sabihin, ito yung grupo. Ito pinaririnig to doon sa mga Pariseyo doon sa mga kalaban ni Jesus Christ. Amen po ba? So, ano nangyari? Yung kanilang puso ay, sabi, they were trampled. Ito po, napagtapak-tapakan Ibig sabihin, tumigas na yung lupa, tumigas na yung puso, pero dahil bantad sila, madali silang dinagit ng ibon. Ginawa silang bird feed. Amen po ba? Amen? Ang purpose? So that they may not believe and be saved. Para hindi sila maniwala at maligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya ang daan sa ating kaligtasan. Amen po ba ron? And verse 13, and the ones on the rock are those when they hear the word, receive it with joy. Tuwan-tuwa, But these have no root. They believe for a while, and in time of testing, fall away. Ito yung pangalawang grupo ng nakikinig. Tinanggap naman Tinanggap naman, narinig naman With joy pa nga Ang ganda ng mensahe ni Pastor. Sayang, wala dito si Pastor Herman, kanya yun Diba? Minsan nagtuturo tayo, ang ganda ng message. Kanya lang, wala yung katabi ko dito, para sa kanya to Diba? Minsan nagtuturo pa tayo ng gano'n, Ang ganda ng message, hindi ka dumalo Alam mo, para sa'yo yun. Pero gano'n Receive it with joy, naniwala naman
Naniwala naman. Pero makinig kayo mga kapatid. Yung ibang interpreters, ng Word of God, ang sinasabi nila, ito raw yung saving faith. Amen? Ito yung once saved, always saved. No? Dahil ito daw yung mga taong naniwala, okay, nakarinig, naniwala, tinanggap, amen? Dabagat sila daw ay tumalikod, nag-fall away, hindi raw ito yung total rejection or ultimate rejection of Jesus Christ. Pero, yung Mark 4 verse 7, pero more likely mga kapatid, ano sinasabi dito, temporary lang po ito mga kapatid. Ito yung intellectual faith, hanggang dito lang yun sa ulo. Amen? Hanggang dito lang, hindi yung bumaba sa puso. Andiyan pa po ba kayo? Amen po po, hindi ito yung saving faith. Sabi ng Mark chapter 4:17, ito maliwanag mga kapatid. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos sa tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Ito yung tumanggap, tuwang-tuwa, di ba? Ang ganda ng message, di ba? Kanya lang, parang hindi sa akin to. Amen? Amen po ba? Ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, mapakaliwanag po. Ibig sabihin, itong mga binhi na ito, ay hindi sila nagkaugat. Amen po ba? Hindi nananatili sa puso, kaya walang bunga. At hindi sila nagtiyaga. Walang tiyaga. Pagka may ulan, pastor, may service ba? Di ba? Pastor, nainis ako sa katabi ko, hindi mo na ako magsisimba. Di ba? Tandaan natin to mga kapatid, yung Word of God ang dahilan ng ating paglago o pagbagsak. Amen po ba? May mga tumanggap ng salita ng Lord, pero kapag nakanti yung ng Word of God, yung kanilang kasalanan o yung kanilang kahinaan ng isang tao, nagre-react kagad sila. Amen po ba? Nagre-react. Ano ginagawa? Binibigyan ng hustisya yung kanilang kasalanan. Bakit? Ako, tao lang naman ako ba't si ganon? Ginagawa naman niya Kristiyano nga yan ba't ginagawa niya yun? Di ba? Ibig sabihin, hindi talaga bumaba sa puso. Nandito lang. Amen? Amen? Ang resulta tulay, anong nangyayari? Umaayaw. At hindi nagbubunga. Nagiging tipaklong ba? Pag umayaw sa isang church, lilipat sa isang church. Pag nakita nung hindi nagustuhan, lilipat na naman sa ibang church. Parang palaka ba? Di ba? Patalon-talon. Kaya hindi lumalago, hindi nagbubunga. Subukan ninyo, magtanim kayo. Magtanim kayo. Pagka lumalaki na, bunutin nyo, ilipat nyo uli ng paso. Diligan nyo. Tapos pag lumalago na ulit, bunutin nyo uli. Lipat niyo uli sa isang paso. Mga ilang lipat lang yung patay na Di ba? Ganon din yung mga taong ang salita ng Lord hanggang dito lang. Hindi bumaba dito. Amen po ba? May kaibigan ako Dumalo ng church. Aba, ang init. Talaga sa lahat ng gawain, present. Laging nandun. Nagka-problema. Kinwestiyon ako. Pastor, bakit ganon? Ako bakit na problema? Naglilingkod naman ako kay Lord, ba't lagi ako may problema? Sabi ko sa kanya, Brad, tiis-tiis ka lang. Tiyaga-tiyaga ka lang. Sabi ko, pinapanalangin ka namin. Pero nung tumagal-tagal, siguro yung inaasahan niya hindi nangyari. Wala na. Wala na. Kahit ano hindi mo na makita. Di ba? Bakit? Hindi bumaba dito sa puso? Hindi nagtiyaga, di ba? Hindi, yung kanyang patience ay maikli, hindi tumagal. Amen po ba? So, hindi talaga lumalalim yung ganon. Bakit? Yung palipat-lipat. Yung sabi ditong mabato, alam nyo, baka nag-i-spiritualizing lang ako. Alam nyo ba yung minsan, ang dami mong bato sa puso? Yung iba, may bato sa abdo, may bato sa bato. Ikaw, may bato sa puso. Kasi yung bato sa puso mo, ayaw mong tanggalin.
Kaya bakit hindi nakakapag-penetrate yung salita ng Lord? Alam niyo ba may mga bato sa puso? Yung iba nga nananalangin, sana 2 na lang ang puso ko. Diba? Isang may bato, isang may buhangin. Ano? Ganun, ano? So, yun lang po mga kapatid. Ano? And then verse 14, and as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, ito, tingnan nyo to and as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. Itong binhi na to, na nahasik, napunta siya dun sa dawagan tawag dun dawagan Doon sa matitinik na lugar, maraming maraming ibang tumutubo. So, ibig sabihin, yung lugar na yon hindi po yun yung successful ground para lumago. Amen po ba? Kung baga sa isang Kristiyano, napunta ka sa danger zone. Di ba? Nalagay ka doon sa ang nakapaligid sa'yo, mga drug lord, gambling lord, mga prostitute, di ba? Mga addict. Andun ka. Di ba? Andun ka. And then, may mga kasama ka doon, mga mayayaman, di ba? May mga pera, nag-iisa ka. Di ba? So, itong lupa na to, matinik. Iba't ibang klase ng halaman yung tumutubo. Alam niyo, pinakikita dito sa atin ng Lord, yung mga taong niyakap sandali yung message. Nag-start, sabi, on their journey, no? On their way. Ito yung tumanggap, nakarinig, wow, tuwang-tuwa siya. Sasama ako dyan, maglilingkod ako kay Lord. Diba? Tuwang-tuwa, mainit. Kaya alam niyo, sabi ni Pastor Derry nung minsan, mag-ingat kayo dyan. Yung mainit na mainit. Pag na-tissue dyan, mawawala. Totoo. Di ba? Di ba? So itong mga tao na to, on their way, sabi niya, habang naglilingkod sila, na-tissued. Nakakita ng mas maganda kaysa sa kanya. Nakakita ng mas guwapo kaysa sa kanya. Di ba? Na-tissued Alam nyo, yung ito, alam nyo itong mga na to? Ito yung sabi, yung they were choked by the cares and riches and pleasures of life and their fruit. Alam niyo yung mga alalahanin sa buhay? Alalahanin. Pag dumating na yung mga bills, di ba? Naku, andyan na naman si Judith kumakato. Di ba? Dala yung resibo ng ilaw, ng tubig, Judith ka na. Di ba? And then ano pa yon? Yung riches. Nung yumaman, nagkamal ng salapi, gumanda yung buhay. Ang bilis niya na magdesisyon. Lord, saka na lang ako magsisimba, diyan ka muna. Kasi hindi pa dumadating ang linggo, may plano na siya. Sa linggo, mamamasyal ako. Marami akong pera. Di ba? May mga ganon, maraming ganon. Pagka nagkaroon na, kumapal na yung bulsa, nakakalimutan na si Lord. Lord, saka na tayo magkita, may lakad ako. Di ba? Ano pa po? Ano pa? Pleasures of life. Ito yung sumasakal Alam nyo, wala to, real talk tayo. May mga tao, pagka gumanda yung buhay, naiiba yung tingin sa mundo, no? Yung mga kabataan na gumraduate, dati ang galang-galang. Pastor, pag-pray mo ako, Kasi, gano'n, may exam nung gumraduate, pambira, kala mo na tatasan ng ulo. Di ba? May mga gano'n. May mga gano'n. Akala mo na lang nasa loob ng church. Pero yung word of God na tinanggap nila, hindi nagre-reveal. Amen po ba? Hindi nahahayag sa kanilang buhay. Amen? Nung dumating yung mga alalahanin sa buhay, yung mga riches, yung Judith, masyado tayong na-attach sa material things. Masyado tayong na-attach sa earthly riches. Mga kalayawan sa buhay. Hindi po natin sinasabing masama ito. Huwag niyo po akong ma-misunderstood. Pero may babala ang Diyos dito. Amen? The love of money is the root of all evil. Huwag niyong ibigin. Huwag kayo ang utusan. Utusan ninyo yung pera ninyo para sila yung magtrabaho sa inyo. Amen po ba? Utusan natin yung pera natin na sumuporta sa gawain ni Lord. Amen po ba? Utusan natin yung pera natin na suportahan yung ating mga missionaries. Yung mga gawain sa church, utusan natin yung pera natin. Bakit? Sa Diyos din naman galing yan Di po ba? Utusan natin yung pera natin. Amen po ba?
So, alam nyo, lalo ngayon, nakakatakot. Mga kapatid, isang click mo lang sa cellphone, isang click mo lang, nasa loob ka na ng casino eh. Di ba? Isang click mo lang, nasa loob ka na ng sabungan eh. Isang click mo lang, nasa bingguhan ka na eh. Di ba? Isang click mo lang, nasa tong-itang ka na eh. Hindi ka naalis ng bahay. Tatago ka pa nga sa asawa mo eh. Tatago ka pa nga sa anak mo eh. Yung driver na nahuli, hinuli, nireklamo ng mga pasahero, humihinto sa daan, nagse-cellphone, yung pala nag-online gambling lang. Malilate na yung mga pasahero, binidyo siya. At di pinasa, tinanggalan siya lisensya. Di ba? At marami rin tayong kilala na ang unlad-unlad ng buhay, may kakilala tayo eh. Ang laki-laki ng katawan eh. May real estate agency. Ang dami-daming ang dami-daming material possession eh. Nalaw ko sa online gambling. Payat na ngayon, no? Payat na. Hindi, totoo, payat na. Baw na sila sa utang. Umiiyak lagi yung asawa. Amen mo ba? Mag-iingat tayo, mga kapatid. Baka akala, alam nyo ba yung mga online gambling kung sino nagpo-promote? Mga artista. Sabi, Kristiyano sila. Pero nag-e-endorse ng gambling. Mga prominenteng tao. Magagaling. Pero nag-e-endorse ng sugal. Ano yun? Di ba? Sabi nila, legal daw eh. Legal. Kasi may lisensya daw sila sa PAGCOR. Legal nga sa inyo, pero illegal doon sa taong mabibiktima nyo. Di ba? Amen po ba? Palakpakan nga natin sila. Amen? Mag-ingat tayo, mga kapatid. May mga kapatid tayong lulong na rin sa cryptocurrency. Mayroon. Amen po ba? Biktima rin kaya ako niyan. Di ba? Nabudol kaya ako niyan. Kanya lang magulang ako eh. Wais ako eh. Hindi nila ako naisahan eh, di ba? Alam nyo kung bakit? Pag nagising mo, imbis na Bible ang kukuhanin mo, kinakapa mo yung cellphone mo eh. Tako, baka may pumasok. Baka may pumasok. Pambira, nauubos yung oras mo, kapipindot doon sa cellphone mo, naiwanan mo na yung salita ng Lord. Amen po ba? And verse 15, as for that, in the good soil, they are those who hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit in patience. Amen? Ibig sabihin, sabi nung hold it fast sa Tagalog, sinicure niya yung salita ng Lord. Amen? Nung makuha niya, hindi nag-stay dito, iningatan niya sa puso. Sinicure sa puso, hindi dito. Alam niyo, pag ang salita ng Lord, sinicure mo sa puso mo, nagbubunga yun ng patience, humility. Di ba? Pagpapakumbaba, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa mo tao. Marunong kang magpakumbaba. Amen po ba? Ito yung fruit-bearing sa kaharian ng Diyos. Madalas kailangan natin yung pagsisikap, pagtsatsaga, pagsisisi. Amen? Sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo, sinasabi ni Haring David, sa Psalms chapter 119, verse 11, sabi po dito sa Psalms, sa Tagalog, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Amen? Kapag ang salita ng Lord, dito mo lang inilagay, tatalunin ka niyan. Amen po ha? Pero dahil si David, makasalanan din po ito. Pero ang ginawa niya, iningatan niya sa puso niya yung salita ng Lord. Amen? Kaya tawag ng Diyos kay David, man after my own heart. Di ba? Gusto niyo bang ganon? Mga kapatid, wag lang tayo basta papasok dito. Uupo tayo makikinig. Pero sana, yung bawat salitang naririnig natin, iniingatan natin sa ating puso. Ito po yung ikaapat na kondisyon ng lupa na gustong mangyari sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Hindi po ito overnight. Hindi po ito automatic. Hindi po ito instant. Kailangan natin dito ng sipag,
tiyaga, repentance, araw-araw. Kami ng asawa ko, uusap kami pag umaga, Ma, araw-araw nagkakasala tayo. Hindi pwedeng hindi. Dapat lagi tayong mabilis humingi ng tawad sa Lord. Di ba? Dapat mabilis tayo. So, kailangan nating hindi lang pinakinggan, dapat inuunawa natin yung salita ng Diyos. Hindi lang sa ulo. Ilagay natin ito sa ating puso. Kapag hindi mo sinustentuhan o pinakain ng salita ng Diyos ang iyong sarili araw-araw, hindi ka umaate ng Bible study, hindi ka nagpupunta ng small group, amen? At hindi mo ina-apply yung narinig mo sa buhay mo, nagkakaroon ka ng malnourished spiritual. Amen? Nagiging malnourished yung espiritu mo. Madali kang matangay ng kahit na ano. Amen? Makarinig ka lang ng hindi maganda o ibang turo, hindi mo na sinasala, tanggap ka na lang ng tanggap. Amen po ba? So, hindi ka magbubunga, mga kapatid, tandaan nyo yan. Hindi kayo lulugo. Ako, ang tanong ko lang sa inyo, gusto nyo bang maging effective na lingkod ng Diyos? Gusto nyo po bang ang buhay nyo ay magbunga para sa Panginoon? Kung ganun ang gusto nyo, kailangan nyong pakinggan yung Word of God, understand it sa iyong kakayahan. Amen? Pagbulay-bulayan mo to araw-araw, mag-aral ka, mag-meditate ng salita ng Diyos, araw at gabi, bago ka matulog, siguraduhin mong nakatanggap ka ng solid, healthy biblical food sa loob ng linggo. Hindi lang sa araw ng linggo. Dapat araw-araw tumatanggap ka ng solid Word of God. Amen? Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Amen? Maliwanag po yun. Huwag kaliligtaan. Huwag niyong kalilimutan. Lagi kang hahanap ng pagkakataon sa loob ng isang araw na makapagbasa ka ng salita na. Hindi pwede mo sabihin, wala akong oras. Hindi. Pare-pareho tayo ng oras. Pare-pareho tayong 24 hours ang binigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Dapat meron lagi tayong nakalaan na oras para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano sabi dito? Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi. Amen? Araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Ano yung purpose? Para matupad mo yung mga salitang nakasad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Ano po yung gustong ipahayag sa atin ng Diyos? Ito po yung theology of the text. Theology, the kingdom of God is to be proclaimed everywhere and to everyone. Verses 5 and 8. The Word of God reveals the condition of the heart. Amen? Yung Word of God, kayang-kayang ilabas kung ano yung kalagayan ng iyong puso. Amen po ba? Jesus spoke in parables in order to hide the truth from those who reject Him and to reveal the truth to those who believe Him. Amen po ba? And then, verse 4, pang-apat, sabi, the person who hears the Word of God, believes it, keeps it in his or her heart, obeys it, and lives with it, a real transformation occurs in their lives and they bear fruits that demonstrate Christ in their lives. Amen po ba?
Amen? And then ito po yung ating outline, yung outline ng ating pinag-asapan. Jesus Christ proclaimed the good news of the kingdom through cities and villages. Makita natin yung verse 1 and 3 na inumpisahan po natin. Sabi dito, soon afterward, he went through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him. At pangalawa, second point po natin, Jesus Christ was preaching of the parable of the sower to the people. Makikita natin to sa verse 4 hanggang verse 8. Sabi dito, some seeds fell along the path, the birds of the air devoured it. Amen. Some fell on the rock, and as it grew up, it withered because it had no moisture. Nalanta kasi wala pong moisture. Some seed fell among the thorns, and the thorns grew up with it and choked it. Verse 7. Some seed fell into good soil and grew and yielded 100-fold. And then, third point po natin, Jesus Christ explained the meaning and the purpose of the parable. Makita natin to sa verses 9 hanggang 15. Amen? The parable is only for disciples and not for all the people. Verse 10a, the parable is to know the secret of the kingdom of God. And the parable is about preaching of the word of God. Amen po ba? Amen? And then, yung meaning of the parable, the seed is the word of God. Verse 11, the ones along the path are the people who are listening to the word of God. The bird is the devil, the one who takes away the word of God from every heart, so that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in time of testing fall away. And as for that, what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruits does not mature. As for that, in the good soil, there are those who, hearing the word, hold it fast in their honest and good heart, and bear fruit with patience. Sa ating summary, mga kapatid, Jesus Christ is the sower of the word of God. Makita natin sa verse 1, Jesus Christ revealed the secret of the kingdom of God using the message of the parable. Sa ating life application, mga kapatid, bakit kailangang i-share natin yung word of God sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, mga kapatid? For them to be saved. Para sila ay maligtas. Ano pa? For them to receive freedom from the bondage of the evil, like Mary Magdalene and other women, sa verse 2. And then sa ating conclusion, mga kapatid, the kind of Christian which pleases the heart of God is not the one which makes a dramatic start and then dies out. Hindi daw po yun yung nakalulugod sa Diyos. Yung bang dramatic, yung kanyang pagtanggap sa Word of God, pero sa ilang panahon lang namatay. Nor the one whose commitment to Christ is slowly choked out by worldly desires. Amen po ba? Amen? So, the kind of Christian which pleases God is the one who thoughtfully hears the gospel, understands its implications, and then consistently grows and mature, and which bears fruit as a result. Sabi po ng verse 21, but he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Amen? Ang tanong ko na lang po sa inyo, aling uri po kayo ng lupa dito? Amen? Yung nasa tabing daan, yung nasa damuhan, sa batuhan, o maliban na anyayahan natin, mga kapatid, ang salita ng Lord, hindi tayo magiging good soil. Amen? Hindi tayo magiging karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, pwede ko po kayong anyayahang tumayo. Pwede po bang awitin natin yung salita?
Hallelujah. Mga kapatid, maliban na tayo po ay magpalinis sa Diyos, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, alisin yung bawat katigasan sa ating puso, hindi po magbubunga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Maliban na isuko natin yung ating buhay sa Panginoon, walang magiging transformation para tayo ay maging mabunga. Amen po ba? Sige po, tayo po lahat, tayo umawit. Sa gitna ng kadiliman, liwan ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, Tatay mo, Jesus, kagalingan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, isahan, ilapit natin ang ating buhay. Buksan natin ang ating puso. Pagyamanin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. At ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Tao ay nararanasan ko. Pagkato at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natabuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, kapatan ko. Sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, kapatan ko. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay mo. Salita mo ay nararanasan ko. Panginoon, salamat po sa iyong makapangyarihang salita na nag-reveal, naghayag ng kalagayan ng aming mga puso. Panginoon, salamat. Lagi kang may paalala sa amin na kami ay patuloy na lumago sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin ang tagumpay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.